Hi guys! Welcome back again to our channel. So this is Irene. For today's video, ipapakita namin sa inyo kung paano maglinis dito sa turnover Airbnb na nililinis namin. So ngayon, pangatlong unit na namin tong ngayong araw. So nandito kami ngayon sa Harvey Heights. And ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga nililinis namin dito. At isasama ko na din para na i-introduce sa inyo yung mga essential cleaning tools or materials na ginagamit namin. So, samahan nyo kami. So, ayun guys. Una, meron kami ditong tatlong klase ng towel. Actually, dapat apat to, pero tatlong klase lang muna ipapakita ko sa inyo. Itong green, ito yung ginagamit namin for washroom. Sa mga washroom guys. Tapos, ito namang isang yellow, ginagamit namin to sa kitchen. And then, itong isang yellow pa is sa glass or sa mga other surfaces. So, ito yung mga towels na ginagamit namin. So, hindi lang yan tatlo guys ha. Medyo madami din to. Pinakita ko lang one by one kung saan ginagamit namin itong mga color-coded towels na to para naman iwas yung contamination. Ang sunod naman namin ipapakita ay yung mga tools naman na ginagamit natin for cleaning. So, itong blue na to, so yan yung vacuum. Kailangan natin yan every time na maglilinis para naman yung mga dust nakukuha talaga as in clear yung floors. Wala kang makikitang dumi. So, sobrang spotless talaga siya. Para sa amin, mas effective yan kaysa sa walis at saka sa dustpan. Tapos, meron tayo ditong mop. So, by the way, any vacuum naman will do. Kung anong brand ang gusto nyo, basta maayos siyang gamitin. So, ito kasi yung vacuum na nandito sa unit. Yung vacuum namin, iniwan na namin sa car kasi alam naman namin na mayroong vacuum dito sa unit na to. Then, yung susunod, after natin ma-vacuum yung mga floors, syempre meron tayo ditong flat mop. And then, na pwedeng refillan ng floor cleaner. So, para madali, makuha natin talaga yung mga dumi-dumi na nakadikit sa floors. So, ito yung pinili namin kasi madali siyang palitan at saka kapag magmamap ka guys, so ipipress lang natin dito at lalabas na yung, ayan, may lumalabas na dyan na floor cleaner. So maganda tong map na to. And then pwede ring washable din to. So pwede mong tanggalin at laban. Or kung gusto nyo naman, kung ayaw nyong laba kayo ng laba at gusto nyo mabilisan na yung turnover ng cleaning, palitan nyo na lang yung mismong yung tela na to, nabibili naman yan kung gusto nyo mag-refill lang or mapalitan lang siya, tapos i-wash nyo na lang all together. So, meron din tayo ditong broom and dustpan. So, ito naman ay ginagamit natin sa mga area kung saan hindi natin masyadong naaabot, ganyan, na na may kailangan ka talagang kunin sa ilalim. So, yan, importante din yung walis sa dustpan. So, yan guys. Next naman ay yung mga cleaning products na ginagamit namin. So, ito yung pinaka-essential sa amin na badly needed talaga namin every time na nagkakaroon kami ng cleaning sa mga Airbnbs. So, ito ay all-purpose cleaner. Hindi po siya glass cleaner ha. Bumili kasi kami ng isang malaking galon. So, dito lang namin nilagay sa spray bottle na to. Pero this is all-purpose cleaner. Ang brand nito ay Mr. Clean. So, yan yung ginagamit natin sa mga surfaces. Ginagamit natin pang disinfect sa mga tables. Yan na din yung ginagamit namin sa mga faucets. So, yan, itong all-purpose cleaner na to. So, hindi yan glass cleaner, guys. Nilipat lang namin again dito sa spray bottle na to. Ito naman yung glass cleaner. So, ito yung ginagamit natin pagpakintab ng mga glass para naman walang mga mark ng mga hand mark, ganyan, or finger marks. So, ito yung ginagamit namin, glass cleaner. Malakas dito, mabilis din itong maubos. And then, hindi ito glass cleaner, okay? Hindi rin ito Windex. Ito ay spray bottle lang. Ang laman nito sa loob, guys, ay yung Dawn na panghugas ng plato, tapos nilagyan lang ng white vinegar. So, ginagamit natin to sa pag may mga heavy na hindi natin matanggal, lalo na sa mga countertop, o di kaya naman sa mga oven. So, madali siyang gamitin at saka safe pa. So, ito naman, tinry lang namin, pero hindi pa namin to masyadong nagagamit. Ito daw ay pang bathroom cleaner. And we'll see kung effective ba ito, pero tinry lang namin bumili in case na makatulong to. Ito naman ay yung toilet bowl cleaner. So, kailangan din to. Minsan kasi may mga Airbnb units na wala talaga silang toilet bowl cleaner. Tapos, so nagdadala na lang din kami ng extra in case na wala at medyo madumi yung bowl. Okay? And ito naman ay yung floor cleaner na nakadikit kanina dun sa mop. So, maganda rin siyang gamitin. Actually, kalahati nung floor cleaner at saka half water yung ginagawa natin para hindi naman masyadong matapang. And maganda yung magiging effect nito kasi
ang floor ay kumikintab, lalo na kung madalas ito yung ginagamit. So, ito yung mga essentials. Wala pa dyan yung baking soda, wala pa dyan yung degreaser, pero yan yung pinaka mga basic na needs namin every time na nagki-clean kami. So, yung mga cleaning tools na yan, or materials na yan, nakakatulong yan sa amin ng mapabilis yung paglilinis namin, lalo na kapag may mga arrival na darating, tapos limitado lang yung oras ng paglilinis mo sa Airbnbs. So, kahit sa residentials, ito din yung mga ginagamit natin. Mostly sa residentials talaga ay mga pang deep clean. So, karaniwan, ginagamit yung mga ganito, white vinegar, ganyan, baking soda, degreaser. So, yon. Ito naman guys, syempre ito yung mga other essentials na kailangan natin sa Airbnbs. So, una, itong tissue na to, nilalagay lang naman to sa dining table or coffee table, or di naman kaya sa mga washroom din. So, pwedeng ilagay dyan or sa washrooms. So, ito yung mga toilet tissue natin or napkin. So, kailangan napapalitan talaga siya. Kunyari, konti na lang, tapos sakto naglinis kayo. Siguro pwede nang kunin yung kakapiranggot na yun para mapalitan ng bago, para naman maganda tignan sa mga guests pag dumating sila. So, pinaka-basic needs din yan. Ito naman ay kitchen towel or kitchen napkin. So, madalas, iti-check din natin kung mayroon ba silang maaabutan na ganito. Kailangan napapalitan din, maayos, at walang dumi yung napkin, hindi rin basa. Next, meron tayo ditong small na garbage bag. Ito naman yung para sa mga small trash bag natin sa washrooms, kung may mga maliliit lang na trash bins doon. So, yan naman yung pinanglalagay natin. So, importante din to. And then, ito yung malaking trash bags naman sa mga basurahan talaga sa kitchen. So, ito yung nilalagay natin. And then, itong mga to guys ay considered na kailangan yung may-ari mismo ng unit ang mamili or mag-grocery para sa stocks niya or para sa storage niya. And then yung mga cleaner, syempre, refill na lang tayo ng refill. So, bilang cleaner, kailangan nare-report din natin kung ano yung mga kulang na mga kailangang bilhin ng may-ari ng property or ng unit para naman sa susunod na maglinis tayo ay kompleto yung stocks natin at hindi tayo kakaba-kaba, kasi hindi naman maganda kung yung mga guests maabutan nila na walang trash bag yung trash bins nila, walang tissue yung CR, 'di ba? So, syempre kasama rin yun sa binayaran nila. Guys, so bago pa tayo mag-walkthrough dito sa Airbnb na lilinisan namin ngayon, kakain muna kami kasi nga na-mention ko kanina na pangatlong unit na namin to ngayong araw, so wala pa kaming lunch. Si Aki naman ay pang-apat na niya to kasi kanina meron silang residential, so kailangan muna namin kumain ng lunch. As of now, 3 o'clock na. Hindi naman to arrival, kaya hindi rin kami nagmamadali. Yung pagkain namin so far, meron akong binaon dito na, syempre, Filipino, rice is life. And then, meron tayo ditong bulalo. So, ayan. Yan. So, kakain muna kami ni Aki. Mamaya na lang ulit.